Kamusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Mahahalagang pangyayari sa daigdig noong ika-15 at ika-16 na siglo. Ang Reformasyon at Kontra-Reformasyon. Ang ika-15 at ika-16 na siglo ay mga panahong puno ng pagbabago at pag-unlad sa kasaysayan ng daigdig. Isang panahon ito ng pagtuklas, reforma, at mga paghamon sa umiiral na kaayusan. Mula sa pagbagsak ng isang makapangyarihang imperyo, hanggang sa pagbubukas ng mga bagong daigdig, ang panahong ito ay naglatag ng pundasyon para sa modernong mundo na ating kilala ngayon. Sa panahong ito, naganap ang mga pangyayaring nagpabago sa takbo ng kasaysayan, hindi lamang sa Europa, kundi sa buong mundo. Ang pag-usbong ng mga bagong ideya at teknolohiya ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa politika, ekonomiya, relihiyon, at kultura. Ang mga paglalakbay at pagtuklas, na nagdulot ng pagtatagpo ng mga kultura, at pagpapalitan ng mga produkto, ideya, at mga sakit. Samahan niyo kami, habang ating tinutunton ang mga mahahalagang pangyayari, na nagpabago sa daigdig, noong ika-15 at ika-16 na siglo. Ang Reformasyon at Kontra-Reformasyon, pagbabago sa pananampalataya at sa lipunan. Ang ika-16 na siglo ay nagdala ng malaking pagbabago sa Europa. Ito ang panahon kung saan nagsimula ang Reformasyon, isang kilusan na naglalayong baguhin ang simbahang Katoliko. Sa pamumuno ni Martin Luther at iba pang mga reformista, maraming mga tao ang nagtanong sa mga tradisyon at katuruan ng simbahan. Bilang resulta, nagkaroon ng kontra-reformasyon, kung saan sinikap ng simbahang Katoliko na labanan ang paglaganap ng Protestantismo, at muling pagtibayin ang kanilang awtoridad. Ang mga pangyayaring ito, ay nagdulot ng mga digmaan, pagbabago sa politika, at malalim na epekto sa lipunan. Mga dahilan ng Reformasyon. Ang Reformasyon, isang kilusang panrelihiyon, na nagmarka ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng Europa noong ika-16 na siglo, ay hindi sumulpat ng biglaan. Ito ay bunga ng maraming salik, na nagtulak sa mga tao na kwestiyonin ang awtoridad, at mga katuruan ng simbahang Katoliko. Narito ang ilan sa mga pangunahing dahilan. Indulgences o pagbebenta ng kapatawaran ng kasalanan. Isa sa mga pinakamalaking batikos laban sa simbahan, ay ang pagbebenta ng indulgences. Ito ay mga dokumento, na sinasabing nagpapabawas sa parusa ng isang tao sa purgatorio. Para sa maraming tao, ito ay isang anyo ng katiwalian, at pang-aabuso sa kapangyarihan. Katiwalian sa pamunuan ng simbahan. Ang mataas na antas ng pamumuno sa simbahan, ay madalas na nasasangkot sa mga gawaing katiwalian. Ang mga obispo at kardinal, ay nagpakita ng labis na pagmamahal sa kayamanan at kapangyarihan, na nagdulot ng pagkadismaya sa mga ordinaryong mananampalataya. Pag-usbong ng humanismo, at pagdududa sa awtoridad ng simbahan. Ang Renaissance, ay nagdala ng bagong paraan ng pag-iisip na tinatawag na humanismo. Itinuro nito ang kahalagahan ng kaisipan at kakayahan ng tao, na nagdulot ng pagdududa sa mga tradisyonal na awtoridad, kabilang na ang simbahan. Imbensyon ng printing press. Ang imbensyon ng printing press ni Johannes Gutenberg, ay nagkaroon ng malaking epekto sa pagkalat ng mga ideya ng reformasyon. Dahil dito, mas mabilis at mas mura ang paggawa ng mga kopya ng Biblia, at iba pang pangrelihiyosong teksto, na nagbigay daan sa mas maraming tao, na basahin at intindihin ang mga ito. Sa kabuuan, ang mga dahilan na ito, ay nagtulak sa mga tao na maghanap ng alternatibong paraan ng pananampalataya, na nagresulta sa pagsilang ng Protestantismo, at iba pang mga denominasyon. Mga pangunahing tauhan sa Reformasyon. Mga personalidad, na nagpabago sa kasaysayan. Ang Reformasyon, ay hindi lamang isang kilusan,
kundi isang koleksyon ng mga individual na may malalakas na paniniwala at determinasyon na baguhin ang relihiyosong tanawin ng Europa. Narito ang ilan sa mga pangunahing tauhan at ang kanilang mga kontribusyon. Martin Luther. Si Martin Luther ang nagpasimula ng reformasyon sa kanyang paglalathala ng 95 Theses noong 1517. Ang kanyang mga lathala ay nagtuligsa sa pagbebenta ng indulhensya at iba pang mga kasanayan ng simbahang Katoliko. Dahil dito, itinatag niya ang Lutheran Church, isang bagong denominasyon na nakabatay sa kanyang mga katuruan. John Calvin. Isa pang mahalagang reformista ay si John Calvin, na nagtatag ng Calvinism. Ang kanyang mga katuruan ay nakatuon sa soberanya ng Diyos, predestinasyon, at ang kahalagahan ng banal na kasulatan. Ang Calvinism ay kumalat sa iba't ibang bahagi ng Europa, at nagkaroon ng malaking impluwensya sa pagbuo ng mga lipunan at pamahalaan. Huldrych Zwingli. Sa Switzerland, si Huldrych Zwingli ay naglunsad ng kanyang sariling reformang panrelihiyon. Bagamat may mga pagkakatulad sa mga ideya ni Luther, si Zwingli ay may sariling pananaw sa ilang mga isyu, tulad ng sakramento ng banal na hapunan. Ang kanyang mga reforma ay nagkaroon ng malaking epekto sa Switzerland at nagbigay daan sa iba pang mga reformista. Henry VIII. Sa Inglaterra, ang reformasyon ay nagkaroon ng ibang anyo dahil sa mga personal na motibo ni Haring Henry VIII. Dahil sa kanyang pagnanais na magkaroon ng lalaking tagapagmana, at ang kanyang pagkabigo na makakuha ng annulment mula sa simbahang Katoliko. Nagpasya si Haring Henry VIII na itatag at bumuo ng Church of England. Ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang pinuno ng simbahan, na naghiwalay sa Inglaterra, mula sa awtoridad ng Santo Papa. Mga pangunahing ideya ng reformasyon. Susi sa pagbabago. Ang reformasyon ay hindi lamang isang protesta laban sa simbahang Katoliko, kundi isang kilusan na may malinaw na mga ideya at paniniwala. Ang mga ideyang ito ang nagbigay daan sa pagbuo ng mga bagong denominasyon, at ang pagbabago sa pananaw ng mga tao sa relihiyon. Narito ang ilan sa mga pangunahing ideya ng reformasyon. Pananampalataya lamang, ang daan sa kaligtasan, o sola fide. Isa sa mga pangunahing paniniwala ni Martin Luther, ay ang kaligtasan ay makakamit lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Hindi ito nakukuha sa pamamagitan ng mga gawa, sakramento, o anumang iba pang ritual. Ang sola fide ay nagbibigay diin sa personal na relasyon ng isang tao sa Diyos. Biblia ang tanging batayan ng pananampalataya, o sola scriptura. Itinuro ng mga reformista na ang Biblia lamang ang may awtoridad sa pananampalataya at moral. Tinanggihan nila ang tradisyon at ang awtoridad ng Santo Papa bilang mga batayan ng katotohanan. Ang sola scriptura ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagbabasa at pag-unawa sa Biblia ng bawat isa. Pagtutol sa pagbebenta ng indulgences at maling gawain ng simbahan. Isa sa mga pangunahing reklamo ng mga reformista ay ang pagbebenta ng indulhensya, kung saan binabayaran ng mga tao ang simbahan upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Tinuligsa rin nila ang iba pang mga maling gawain ng simbahan, tulad ng katiwalian, at pagmamalabis sa kapangyarihan. Ang mga ideyang ito, ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kasaysayan ng Kristyanismo. Nagdulot ito ng pagkakawatak-watak ng simbahang Katoliko, ngunit, nagbigay daan din sa pagbuo ng mga bagong denominasyon, na nakabatay sa Biblia, at sa personal na pananampalataya. Kontra-reformasyon. Pagtindig ng simbahang Katoliko. Ang kontra-reformasyon ay ang naging tugon ng simbahang Katoliko sa mga hamon na dulot ng reformasyon noong ika-16 na siglo. Ito ay isang kilusan na naglalayong patatagin at linisin ang simbahang Katoliko mula sa loob, upang pigilan ang pagkalat ng Protestantismo at panatilihin ang katapatan ng mga mananampalataya. Narito ang mga pangunahing hakbang ng kontra-reformasyon. Council of Trent, mula 1545 hanggang 1563. Ang Council of Trent, ang isa sa pinakamahalagang hakbang sa kontra-reformasyon.
Ito ay isang pagpupulong ng mga lider ng simbahan, na naglalayong reformahin ang doktrina, at disiplina ng mga pari. Sa Council of Trent, nilinaw ang mga katuroan ng simbahan tungkol sa mga sakramento, kaligtasan, at ang awtoridad ng Santo Papa. Ipinangbawal din ang pagbebenta ng indulhensya, at iba pang mga pang-aabuso sa simbahan. Jesuits, o Society of Jesus. Ang Society of Jesus, na kilala rin bilang mga Jesuits, ay itinatag ni San Ignacio de Loyola noong 1540. Sila ay nagkaroon ng malaking papel sa kontrarepormasyon, sa pamamagitan ng edukasyon at misyonero. Nagtayo sila ng mga paaralan at unibersidad, upang turuan ang mga kabataan, tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Nagpadala rin sila ng mga misyonero sa iba't ibang bahagi ng mundo, upang ipalaganap ang Katolisismo. Pagpapalakas ng Inquisition. Ang Inquisition, ay isang institusyon ng simbahang Katoliko na itinatag, upang labanan ang erehiya. Sa panahon ng kontrarepormasyon, pinalakas ang Inquisition, upang sugpuin ang Protestantismo, at panatilihin ang orthodoxy sa loob ng simbahan. Sa kabuuan, ang kontrarepormasyon, ay isang mahalagang panahon sa kasaysayan ng simbahang Katoliko. Ito ay nagdulot ng mga pagbabago sa doktrina, disiplina, at mga gawaing pastoral ng simbahan, na nagpatatag sa kanyang posisyon sa Europa, at sa buong mundo. Mahahalagang pangyayari sa panahon ng Reformasyon. Ang Reformasyon, ay isang yugto sa kasaysayan, kung saan nagkaroon ng malaking pagbabago sa relihiyon, politika, at kultura sa Europa. Narito ang ilan sa mga mahahalagang pangyayari. Pagkakatatag ng mga protestanteng simbahan. Dahil sa mga kritisismo laban sa simbahang Katoliko, maraming mga reformista tulad ni Martin Luther at John Calvin, ang nagtatag ng mga bagong denominasyon. Ito ang simula ng Protestantismo. Pag-aayos ng simbahang Katoliko sa mga maling gawain. Bilang tugon sa reformasyon, nagsagawa ang simbahang Katoliko ng mga pagbabago, upang ituwid ang mga maling gawain, at palakasin ang pananampalataya. Ito ay kilala bilang kontrarepormasyon. Paglaganap ng relihiyosong tunggalian sa Europa, o digmaang panrelihiyon. Ang mga pagkakaiba sa relihiyon, ay nagdulot ng mga digmaan at alitan, sa pagitan ng mga Katoliko at Protestante. Isa sa mga kilalang halimbawa, ay ang digmaan ng 30 taon. Ang mga pangyayaring ito, ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kasaysayan ng Europa, at nagpabago sa landas ng Kristyanismo. Epekto ng Reformasyon at Kontrarepormasyon. Ang Reformasyon at Kontrarepormasyon, ay dalawang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Kristyanismo, na nagdulot ng malaking pagbabago sa Europa, at sa buong mundo. Ang mga pangyayaring ito, ay nagkaroon ng malalim na epekto sa relihiyon, politika, edukasyon, at lipunan. Narito ang mga pangunahing epekto ng reformasyon at kontrarepormasyon. Pagkakawatak-watak ng Kristyanismo sa Europa. Isa sa mga pinakamahalagang epekto ng reformasyon, ay ang pagkakawatak-watak ng Kristyanismo sa Europa. Bago ang reformasyon, ang simbahang Katoliko ang nag-iisang dominanteng relihiyon sa Europa. Ngunit dahil sa mga kritisismo ni Martin Luther at iba pang mga reformista, maraming mga Kristiyano ang humiwalay sa simbahang Katoliko, at nagtatag ng mga bagong denominasyon, tulad ng Lutheranismo, Calvinismo, at Anglicanismo. Ang pagkakawatak-watak ng mga ito, ay nagdulot ng mga digmaang panrelihiyon sa Europa, tulad ng digmaan ng 30 taon. Gayunpaman, ito rin ay nagbigay daan sa pag-usbong ng mga bagong ideya, at interpretasyon ng Biblia. Pag-unlad ng karapatan ng individual na relihiyon. Ang reformasyon, ay nagbigay diin sa karapatan ng bawat individual, na magkaroon ng sariling pananampalataya, at interpretasyon ng Biblia. Itinuro ng mga reformista, na ang kaligtasan ay makakamit sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, at hindi sa pamamagitan ng mga sakramento o gawaing mabuti. Dahil dito, maraming mga tao ang nagsimulang magtanong sa awtoridad ng simbahan, at naghangad ng mas malayang pagpapahayag ng kanilang pananampalataya.
Ang pag-unlad ng karapatan ng individual sa relihiyon, ay isa sa mga pangunahing ambag ng reformasyon, sa modernong lipunan. Paglago ng edukasyon, at pagbasa ng Biblia. Upang maikalat ang kanilang mga ideya, itinaguyod ng mga reformista ang edukasyon, at pagbasa ng Biblia. Isinalin ni Martin Luther ang Biblia sa wikang Aleman, upang mas maraming tao ang makabasa at makaunawa nito. Ang mga reformista ay nagtatag din ng mga paaralan at unibersidad, upang turuan ang mga tao tungkol sa kanilang pananampalataya. Dahil dito, lumago ang edukasyon at pagbasa ng Biblia sa Europa. Maraming mga tao ang natutong bumasa at sumulat, at nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang pananampalataya. Pagbabago sa istruktura, at impluwensya ng simbahan. Ang reformasyon at kontra-reformasyon, ay nagdulot ng malaking pagbabago sa istruktura at impluwensya ng simbahan. Bilang tugon sa reformasyon, naglunsad ang simbahang Katoliko ng kontra-reformasyon, isang kilusan, upang reformahin ang sarili nitong institusyon, at labanan ang Protestantismo. Sa pamamagitan ng Konseho ng Trento, o Council of Trent, nagpatupad ang simbahang Katoliko ng mga reforma sa doktrina at edukasyon. Itinatag din ang mga bagong orden relihiyoso, tulad ng mga Heswita, upang palaganapan ang pananampalatayang Katoliko, at magturo sa mga tao. Dahil dito, nabawasan ang kapangyarihan at impluwensya ng simbahang Katoliko sa ilang bahagi ng Europa, ngunit nagpatuloy pa rin ito, bilang isang mahalagang institusyon sa maraming bansa. Ang reformasyon at kontra-reformasyon, ay nagdulot ng malaking pagbabago sa relihiyon at politika sa Europa. Ang mga pangyayaring ito, ay nagbukas ng daan para sa Protestantismo, at nagbibigay sigla sa simbahang Katoliko na baguhin ang sarili. Ang mga ideya at kaisipang lumaganap noong panahong iyon, ay patuloy na humahamon sa atin hanggang sa ngayon. Mahalaga ang pag-unawa sa reformasyon at kontra-reformasyon, upang mas maintindihan natin ang kasaysayan ng Kristyanismo, at ang mga ugat ng ating mga paniniwala. Ang mga tanong tungkol sa pananampalataya, awtoridad, at kalayaan ng konsensya, ay nananatiling mahalaga sa ating lipunan. Sa pag-aaral ng nakaraan, mas magiging handa tayo sa pagharap sa mga hamon ng kasalukuyan, at sa pagtataguyod ng pagkakaisa at respeto sa iba't ibang paniniwala. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.